Mga bagay lang sa trabaho. Kailangan ko munang umalis. Magpahinga ka ng maaga. Okay. Bakit hindi ako mapalagay? Anong ginagawa mo dito? Sobrang gabi na. Z1, nandito ka. Naisip ko ito. Hindi na ako magiging mahina. Pinaka kapag kipakinabang na sandata. Anong pinagsasabi mo? Magagamit mo ako hanggat gusto mo. Pero wag mo akong iwan. Huwag mo na akong baliwin. Ako nagdala kay Shenzhen sa Chamber of Commerce ngayong gabi. Tinutulungan kita. Dumating ka upang angkinin ang lahat ng papuri para sa akin? Hindi. Alam mo naman palang buhay si Shenzhen. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Ginawa mo akong tanga sa Chamber of Commerce. Nawalan ako ng mukha. Pasensya na. Hindi ko naisip. Hindi ko akalain kalupitan ni Ki Xiaonan. Harapin natin siya. Para sa'yo at sa ating anak. Umalis ka na! Z1, sinisisi mo ba ako? Maaari tayong gumawa ng isa pa. Sue, sa tingin ko napakadumi mo. Ano? May iba ka na. Nakipagsiping ka pa. Hindi ko lang naisip na madumi ka. Sa tingin ko, ikaw ay tanga. Lindsay, sa iyo lang ako. Para sa akin. Pero hindi na kita kailangan ngayon. Hindi mo ako mapapaalis. Sinabi ko kay Shenzhen na ipakilala ang lalaki ko sa kanya. Dapat ko na bang sabihin sa kanya? Subukan mo. Magandang ideya. Paano mo nakuha ang numero niya? Alam ko na iiwan mo ako. Kaya gumawa na ako ng paraan at maebidensya ako laban sa iyo. Ipapadala ko ba ito kay Kisho ng isa-isa? Sasabihin ba niya kay Shenzhen? Sabi mo mahal mo ako. Pero hindi mo ako minahal. Mas mahal mo si Shenzhen. Paumanhin. Mahal ko din ang sarili ko. Boss, dinambala ka ba ni Sue? Parang hindi naman. Si Sue, hindi siya magandang pagkakatiwalaan. Kaya pumunta siya sa akin para makipag-deal. Pagsisisihan mo ba na hindi mo sinagot ang tawag niya? O hinarangan ito ni Lindsay Yuan? Hindi ko alam. Kailangan mong pumunta sa Shenzhen bukas upang tingnan. Bakit napatawag ka kagabi? May niligpit lang akong basura kahapon. Pero, anong ibig mong sabihin, Z1? Mama, hindi. Huwag mong sasabihin na dumating na ang kapatid mo, tutulungan ka niya. Tapos iiwan mo ang asawa mo? Wala itong kinalaman sa kapatid ko. Mahalaga ito. Inumin mo. Mango juice? Allergic ako sa mangga, kaya kailangan mo pang uminom. Kapatid ko, huwag kang magbiro. Sino ang nagbibiro? Alam mo kung bakit? Kapag sa lamisang ito, pinilit ako ng ate mo kahit may allergy ako. Lunod ka ng isang buong kapsula. Muntik na akong mamatay. Sino nagbibiro? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Ang pulang panta niya kahapon? Asawa ko? Ganoon ba? Muntik na akong mapatay ng kapatid mo kahapon. Kung mahal mo ako, oras na para tumulong ka sa pamilya ko. Oo, kapatid mo iyon. Alam kong hindi kami pababayaan ng kapatid ko. Hindi mo man lang kami iniisip ng sarili mong pamilya? Ate, tanga ka ba? Sino nagpainom sa'yo? Lindsay Yuan, isa kang talunan. Hindi mo man lang maprotektahan ang sarili mong asawa? Gusto mo pang pamahalaan ng kumpanya? Ate, huwag mo siyang sisihin. Si Ziyuan ay nahirapan din pumagitna. Ito ay dahil kay Lindsay Yuan, wala siyang kakayahan.
Senyang, bakit? Hindi ba nakita? Sinabi ni Nono na pinilit mo siyang uminom ng kapsula. Gusto ko lang maresolba ang hiduan sa pamilya ko. Sinabi niya kung bakit ko siya pinilit. Sinubukan niya akong saktan. Ang pananampalatay sa pag-ibig ay hindi kompromiso. Hindi kailang baligtarin. Hindi ka nila mahal. Anong klaseng pamilya sila? Bumalik ka pagkatapos ng 20 taon. Anong klaseng pamilya ka? Kasalanan ko to. Pero ngayon nakabalik na ako. Hindi ko hayang pakasla ka na Senyang. Kalimutan mo na. Hindi ko naman ininom. Umupo ka at kumain. Ayos lang. Inaasar ko lang si Hipag. Oo. Nagbibiro lang. Hindi ito isang biro lang. Tama. Pero sa puntong ito, nakikita ko hindi masaya si Shenyang. Hipag, hindi ka ba masaya? Ako? Parang tayo ang pamilya mo lang masaya. Dahil mahilig kang magbiro, makikisama na rin ako sa kasiyahan. Shenyang, gusto mo bang makita ng hipag mo sinasaktan? Kainin mo. Para manahimik ka. Ikaw? Anong ginagawa mo? Anong hindi mo nagawa bilang asawa? Senyang, maaari kang magtiwala sa kanya. Pero kailangan mo rin protektahan ang sarili mo. Walang lugar para sa mga responsableng pahayag tungkol sa aming mag-asawa. Kung kapatid mo yon, si Senyang ay akin na. Tama si ate. Bilang asawa ko, paano mo papayagan na saktan ako ng iba? Pinagdududahan ba ako? Magre-rebelde ka ba sa kanya? Senyang, anong ibig mong sabihin? Gusto mo akong pumagitna sa inyo ng pamilya ko? Pumili kung sino man sa inyo? Zeyuan, asawa mo ako. Sila ay nagisubay na sa iyo. Gusto ko disiplinahin mo sila. Kuya, sinaktan mo talaga ang nanay mo para sa babae ito? Asawa ko rin siya. Ako ang iyong hipag. Magsalita ng may paggalang. Maaaring talikuran pamilya para sa kasakiman. Napakatusong hayop. Ano ang ibig mo sabihin? Samahan mo si Nono at umalis kayo sa pamilya Shen. Ako? Ayoko na bumalik sa sira-sirang bahay na iyon. Ma, sinabi ko sa iyo na umalis ka pagkatapos ng hapunan. Asawa ko. Huwag mo silang palisin. Hindi ko sinasadya yun. Senyang, pasensya na sa mga paghihirap ko sa iyo. Ngayon, alam ko na at hindi na ako magbibingi-bingian. Huli na para sabihin niyan ngayon. Ate, basta gusto siya magbago para sa akin. Hindi pa huli ang lahat. Ikaw? Shen Senyang, ang babaeng ito, napakadali niyang paikutin. Oo, ako si Shen Senyang. Wewe. 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 Mas mabuting patay na. Nag-aalala kung mabulgar ang sikreto ko kay Senyang. Wewe. Hindi na siya muling mabubuhay pa. Wewe. Bumangon ka. Hindi ba gusto mo ipagkilala sa akin ang nobyo mo? Huwag mo sirain ang pangako mo. Senyang, kailangan mo maging matatag, Senyang. Best friend ko siya. Magkasama pa kami kagabi. Pero talagang ayaw ni Weiwei na nakikita kang ganito ngayon. Okay lang. Okay lang. Umiyak ka kung gusto mo. Ayos lang. Imbestigahan ito ng maayos. Huwag kang mag-alala. Mamang pulis, anong nangyari? Natagpuan ang bangkay niya sa ilalim ng bangin kaninang umaga. Batay sa autopsy, may puwersahang naganap at ipinapalagay namin na siya ay tinulak at pinatay. Siguradong may kinalaman ang kasintahan niya sa nangyari ngayon. Ziyuan, ang mamamatay tao, ginawa niya ulit. Ayos lang. Huwag kang matakot. Kasalanan ko lahat. Darating ang mamamatay tao para sa akin. At itinawag si Suwei. Senyang, ilang beses ko naman sinasabi. Walang mamamatay tao sa lahat. Ang lihim ni Lin Ziyuan at Suwei ay ngayon patay na si Suwei. Bago nagtalo sila, deserve niya ito. Ano?
Ziyang, si Sue ang matalik kong kaibigan. Paano mo siya maisip na may masamang layunin? Naniniwala ka ba sa pag-aalala ng ate mo? Pinaghihinalaan niya rin ako. Alam kong hindi ka gaano ipokrito dito. Xiaonan, lahat tayo ay may malasakit sa kanya. Huwag kang masyadong kabahan dito. Ate, hindi ko inaasahan madali kang makisama. Pero sana maging mabait ka sa mga tao sa paligid ko. Nakalimutan mo na ba kung paano ka pinilit uminom ng mango juice kahit na may allergy ka? Pasensya na. Kapabayaan ko ito. Inalayas ni Ziyuan ang kanyang pamilya para sa akin. Anong gusto mong gawin niya? Naisip mo ba yung nararamdaman ko nung pinilit mo siya? Sinyang, nabulag ka na sa pag-ibig. Pagsisihan mo ito. Huwag kang mag-alala, mamahalin ko si Sinyang at hindi siya magsisisi. Bago siya magsisi. Papatayin ko siya ulit. Lahat, pakinggan niyo muna ako. Mayroon ka bang clue sa mamamatay tao? Sabihin mo. Hayaan mo silang hawakan ng kasong ito. Tara, uwi na tayo. Din Ziyuan, anong kinatatakutan mo? Ito ba'y palatandaan para sa'yo? Puro mga kalokohan ang sinasabi mo. Ziyuan, upang malis sa iyong hinala, makinig tayo. Hindi ba nilinis ko na ito kagabi? Sabihin mo na. Nakuha namin ang huling tawag sa telepono ng biktima. Ito ang numero. Kapatid, hindi ako. Aha. Okay, hulihin siya. Tumahimik ka. Senyang, maniwala ka sa akin. Ate, nagpanggap kang ako at dinubuli si Weiwei. Inakusahan siyang mamamatay tao. At sinabi pang karapat dapat siyang mamatay. Paano ko magtitiwala sa iyo? Isang tawag lang sa telepono. Huwag tayong magmadali sa konklusyon. Sa katunayan, may isa pang bagay. Kung mayroon man ay labas mo na upang ang mamamatay tao ay walang mapagtataguan. Ito! Ito ay... Nakikilala mo ba ang singsing na ito? Ito, Ziyuan, ang iyong singsing. Tama. Pero makinig ka sa akin. Mr. Lin, bakit ang singsing mo ay nasa crime scene? Mahalin mong sarili mo. Lenzi, tapos ka na. Huwag magpanik. Hindi ka pa natatalo. Noong gabing natapos ang Huaixia Chamber of Commerce, kinuha ni Sue ang singsing. Bakit ganun? Dahil malapit na silang ikasal. Kinuha niya ang singsing ko. Gusto niya magdisenyo ng kaparehas nito. Hindi ko inasahang mangyayari ito. Yun lang ba? Puro kalokohan ang sinasabi mo. Ikaw ang tinutukoy niya. Xiaolan, may nobya ako. At siyang mahal ko. Hindi ko magagawa yan. Ziyuan, Ito ang aking kapabayaan. Dapat tiniling ko muna ang opinyon mo. oo. Wala akong pakialam. Senyang, nagsisinungaling siya. Bakit ka naniniwala sa kanya? Dahil siya ang mahal ko. Paano naman ako? Nag-isang kapatid mo. Hindi ko alam. Sige, pwede na kayo magtungo. Tatawag kami pag may nakuha kaming ebidensya. Magpahinga na kayo. Sige. Salamat sa abala. Umuwi na tayo. Halika na. Kapatid ko, paano kita ililigtas? Boss. Sa pagmamahal ni Miss Shen, hindi ka mananalo kay Lin Ziyuan. Bumalik na lang tayo sa abroad. Leslie, Paumanhin. 20 taon nakalipas. Pero ngayon malaki na ako. May magagawa na ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na siya pababayaan. Kung sinong una niyang mahalin, sisirain kong pagmamahal na ito. Sinunod ni Shen Xinyang ang lahat. Depende ito kung paano lutasin ni Qiu Xiaoyan. Mr. Lin, pasensya na. Hindi ko siya mapigilan. Siya si Qiu Xiaonan. Dumating na si Qiu Xiaonan. Umupo ka. Paano pumunta dito ang isang bihirang customer at bakit niya ako hinahanap? Magaling ka. Okay. Ngunit lahat ng ito ay dahil sa panuloko sa mga babae. Lizzie Yuan, hindi ka ba nahihiya? Anong masama sa kumikita ng pera? Hindi ba't malinaw? Bilang manugang ng pamilya Shen at Vice President ng Shen Group, hindi ka man lang nakontento dito? Gaano ka kakapos sa pera?
Noong ako'y 10 taong gulang, dinaya ng nobya ng aking ama ang lahat ng kanyang ipon. Nang dahil sa depresyon, tumalon siya mula sa ika-20 palapag. Kakauwi ko lang galing school. Alam mo ba? Sobra siyang nasaktan. Nung bumagsak siya sa harapan ko, napuno ako ng dugo. At pula ang aking mga mata. Mas nakakasilaw pa kaysa sa perang papel. Kahit nakapikit ako. Madalas ko itong napapanaginipan. Kaya, napagtanto ko noon, kung walang pera ang mga tao ay namamatay. At ano pa nga ba? Sa mundong ito, magsisinungaling ka sa akin o magsisinungaling ako sa'yo. Tulad ng nakikita mo, pinili kong magsinungaling. huwag magpanggap ng kaawa-awa. Ang dami mong sinabi. Gusto mo na ng pera? Sige. Gusto ko ng pera. Gusto ko lahat ang pera ko. Sige, ibibigay ko sa iyo. Ano? Gusto mo ng pera? Ibibigay ko sa iyo. Iwan mo si Shenyang. Bakit ko gagawin ang mga sinasabi mo? Dahil mahigit pa akong maibibigay. Sapat na bang posisyon ng Pangulo ng Washa Chamber of Commerce? Handa ka bang isuko ito? Siyempre, hindi mo maintindihan. May mga bagay na mas mahalaga kasi sa yaman kung mamumuno. Mas nag-aatubili pa ako. Magkapatid talaga. Lizzie Yuan, sinungaling ka. Isa kang mamamatay tao. Salit na pumatay, bakit hindi mo kunin ng pera at umalis ka? Paano kung pumatay ka ng tao? Naghahanap ka ng proteksyon para sa yaman mo? Tumanggi ako makipagsundo. Ano? Gusto ko mga taong kayang kontrolin. At ikaw, Qin Xiaonan, ay hindi mapipigilan. Paano ko malalaman kung hindi ka magsisinungaling? Hindi ako magiging katulad ng aking ama. Bakit ako magsisinungaling tungkol sa pagkapangulo? Hindi ko kailangan yun. Kung gusto mo ng kayamanan, kunin mo. Hindi ako katulad mo. Ano sabi mo? Sabi ko, huwag mong isipin na katulad ako ng papa mo na isang basura. Gusto kong makita ka mamatay! Demonyo! Pupunta ka sa impyerno! Anong ginagawa mo? Ziyuan, anong ginagawa mo? Sinyal? Ha? Ate? Ate? Hindi. Sinyang, anong ginagawa mo dito? Lindsay Yuan, hindi yung posisyon bilang presidente ng Chamber of Commerce. Hihiwalayin mo siya at sasama sa akin. Totoo ba sinasabi ni ate? Hindi totoo. Qi Xiaonan, nilaglag mo ako. Pwede ba kitang gawin big time? Pero inilagay mo ang kamay mo sa akin. Senyang, buksan ang mga mata mo. Si Lindsay Yu ay ganoong tao, kaya't maaaring umiibig sa kahit sinong babae para sa yaman. Sinyang, makinig ka sa paliwanag ko. Huwag mo akong hawakan. Kapatid ko siya. Lindsay Yuan, bakit mo ginawa ito? Hindi. Mahal, may hindi pagkakaunawaan dito. Ate, hindi ka ba galit sa kanya? Bakit mo ako ninakawan? Gusto ko lang makita mo ng malinaw kung anong uri ng tao si Lindsay Yuan. Tumahimik ka! Sinyang, ito'y hindi tulad ng nasa isip mo. Sinyang! Sinyang! Tumigil ka na sa pag-iinarte. Umalis na siya. Isa kang demonyo. Gusto kong protektahan ang kapatid ko. Dumating ang lahat sa puntong ito. Hindi kita mapapatawad. Sorry, Sinyang. Pero kailangan ko mo kasi para layuan mo siya. Mahal, Ang nangyari kanina, si ate ba may pakana? gusto niya tayong paghiwalayin. Ziyuan. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ako? Siyempre, wala akong interes sa ate mo. Paano na si Sue? Ano? Anong problema ni Sue? Hanggang kailan mo pa ako pagtatangkain nilangin? Naniniwala ka ba sa kapatid mo? Ayaw mo magtiwala sa akin? Ang sing-sing. Anong sing-sing? Sinabi mo na ibigay mo kay Sue ang sing-sing sa kasal na pagkatapos ng piging. Gusto niya ito. Umuwi ka ng gabing iyon. At mali na kong nakita ang iyong sing-sing sa kasal. Pagkatapos na sumagot sa telepono at umalis.
pagbalik mo, wala na ito sa daliri mo. Sinyang, Sinong tumawag sa iyo ng gabing iyon? Saan ka nang punta? alam mo, pumunta ka sa pulisya kahapon. Ayokong pagdudahan ka. Bakit ikaw? Dahil mahal kita. Sabi ng tatay ko, mahal niya ako. Sinabi rin ni Sue na mahal niya ako. Paano naiiba ang iyong pag-ibig sa kanila? Paano kung ginawa ko talaga ito? Ano? Sabi ko, paano kung napatay ko talaga si Sue? Imposible yun. Hindi yun mangyayari. Kaya, wala kang pinagkaiba sa kanila. Sasama ako sa iyo, sa impyerno. Ulitin mo. Ziyuan, hindi ako naniniwala na sasakmo sino man ng walang dahilan. Kung may aksidente, may dahilan ka. Lagi kitang kasama. At alam kong nahirapan ka nung bata ka. Ang pagkamatay ni Itay ay pinasa na sa iba. Hindi ko isinasaalang-alang ang iyong nararamdaman. Kasalanan ko ang iyong nararamdaman. Ano ang gusto mong sabihin? Handa kong ibigay sa iyo ang lahat. Huwag kang magsinungaling sa akin. Hindi ako magsisinungaling sa'yo. Ziyuan, hindi ka nagkakamali. Tama, mahal. May mga hindi pagkakaunawa si Sue. Ayaw mong malaman kung bakit nandun ang singsing. Sabihin mo kung gusto mong sabihin. Kaya kong maghintay. Mahal kita. Hindi ko alam kung ano nangyari kay Sinyang. Ayaw niyang iwan si Lin Ziyuan. Bakit ka natataranta? Magandang balita. Nung gabing namatay si Sue, may mga testigong kumuha ng litrato ng buong proseso ng krimen. Paano naman ang cellphone niya? Natakot siyang lumapit at makilala at nagkataong nasira ang telepono. Kaya pinadala ito para sa pagkukumpuni. Kailan ito maaayos? Bukas ng gabi, ipapadala niya ang video. Mahusay. May kinalaman niyan kay Lin Ziyuan. Nag-deploy na rin ang mga pulis. Iiwan na rin sa wakas ni Sinyang ang demonyong iyon. Ate, anong pinagsasabi mo? Michelle. Lizzie, lumabas ka. Sige. Ang mga nangyayari ngayon sa inyo, paumanhin sa aking pagtutod. Ate, hindi mo kailangang humingi ng tawad. Alam kong hindi mo ako pagnanakawan para iwan ko si Lin Ziyuan. Iiwan mo na ba siya? Ate, maaari mo ihinto ang pangingialam sa akin para kontrolin ang buhay ko. Wala ako nito, pero hindi mabuti si Lin Ziyuan. Gusto kayang saktan, malaki na ako. Mabuti ba siya o masama? Alam ko sa puso ko, at mahal niya ako. Hindi niya ako sasaktan. Maaari pa itong pikiin. Paano kung kaya niya mapanggap habang buhay? Sinyang, ate, hindi ko siya iiwan. Sinabi ni Ziyuan na may homecoming party bukas at magpo-propose siya sa akin ulit at bibigyan ng bagong singsing sa kasal. Hindi ko ito sinasang-ayunan. Ate, hindi mo kami mapipigilan. Hindi mo kailangan pumunta. Pero wala na si Mama at Papa. Ikaw na lang kamag-anak ko. Sana'y patunayan mo ang aking pananampalataya at kaligayahan. Okay. Pupunta ako. Ate, napakabait mo. Ang kaligayahan, hindi ito maibibigay ni Lin Ziyuan sa akin. Pa, salamat sa singsing. Pero maraming masamang nangyari. Kailangan ko ng bagong simula kay Ziyuan. Ngayong gabi, isusot ni Ziyuan ang wedding ring na itinisinyan niya para sa akin at magiging maayos na ako. Boss, kumpirmadong tama ang video, uhulihin na ba natin siya? Hindi, ang pulis na ang bahala. Ah,
Pupunta ba talaga tayo sa party? Pinapahalaga namin ang aming mga paniniwala, kaya huwag gugulatin ng ahas. Opo. Miss, naaalala mo ba? Yung araw na kinakasal ka 5 taong nang nakalipas. Sinuklay ko rin ang buhok mo. Siyempre, naaalala ko, pinakamamahal ako ng hipag mo. Kay dali ng panahon. Kung nandito pa ang ama mo, hindi siya papayag na magpakasal ka ulit. Maaari ka bang tumanggi? Pero... Miss Gay, ano bang problema? Nag-alala ako sa'yo. Kung anong mangyayari. Miss Gay, huwag mong sabihin yan. Masaya ako ngayon. Narito ang isang video na ibinigay sa akin ng aking anak. Kuha ito ng gabing iyon. Anong video? Miss, tingnan mo ang iyong sarili. Alam ko iiwan mo ako, kaya gumawa ko ng paraan. Kung ipadala ko kayo itong ebidensya ng iyong krimen kay Xiaonan, sasabihin mo na kay Shenzhen Yang. Sabi mo mahal mo ako. Pero hindi ako si Shenzhen Yang. Mas mahal ang sarili ko. Peke. Peke ang lahat. Mahal, sa tingin mo ba binabantayan ako ni Papa mula sa langit? Mahal, malapit na kayo magsama. Ano? Ngayon, ipapadala ka na sa langit. Sinyang? Ano bang problema mo? Bakit hindi ka nagsasalita? Anong problema mo? Ang cellphone mo. Salamat. Bakit ang galang mo sa akin? Lindsay, magsinungaling ka sa akin. Kinakabahan ka ba? Ganito ka rin nung ikinasal tayo 5 taon nang nakalipas. Tanga na lang ba ako palagi? Okay lang maging tanga. Napakadali ba para sa'yo, Mandaya? Asawa ko, hindi pa ako tapos magayos. Lumabas ka muna at hintayin ako. Sige, saka bilisan mo. Dumating na silang lahat. Okay. Boss, ang iyong hipag. Nanong balita? Ang sabi nila, Ano ang magagawa natin? Huwag gayang makatakas si Lindsay Yuan. darating ang mga pulis mamaya. Hindi siya makakatakas. Sana nga. Aalis na ako. Hindi ko inaasahang darating ka. Hindi ibig sabihin na nandito ako, sumasang-ayon ako sa inyo. Ji Xiaonan, hindi ko na talaga sasaktan si Sinya. Sa tingin mo ba maniniwala ko sa isang masamang tao? May puso din ang masamang tao. Ngunit ang puso may masama at lason. Di bale, ang mahalaga ay si Sinyang. Mukhang hindi pa sinasabi ni Senya sa kanyang tungkol sa video. Uminom ka. Mr. Lin! Gusto kang makita ni Miss Shen. Tara. Senya, hindi ka... Nagsinungaling ako sa kanya. Gusto ko siyang pagtakpan. Nakita mo na ba ang video? Ate, paumanhin. Ayos ng Senyang. Malapit nang dumating ang mga pulis. Nakaayos ng lahat. Huwag kang matakot. Hindi ako natatakot. Senyang, alam kong masakit. Matatapos din ang lahat. Tanga. Hindi ka tanga. Wala na akong pag-asa.
Hindi mo ako sinukuan. Dahil kapatid kita. Salamat. Senyang, nasa labas ng kotse. Kung natatakot ka, pwede ka nang umalis. Hindi. Tatapusin kong lahat ng ito. Pero Senyang, makinig ka sa akin. Salamat sa pagdalo. Alam kong narito na ulit ang aking asawa na si Shen Xinyang. Sa kabutihang palad, hindi mapanganib ang aksidente. At siya'y bumalik sa akin ng buo. Maligayang pagbabalik, asawa ko. Ngayon, nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magpakasal muli sa aking asawa. Pero di pa mag-asawa na kayo. Tama, bakit ko humingi na kasal? Ngayon, medyo naguguluhan ang ilan, ngunit nagkasundo na kami ni Xinyang na magsimula ulit. Sa pagkakataong ito, poprotektahan ko na siya. Maganda rin, kaya't buksan natin ang pahina. Oo nga, magsimula muli. Hindi ka magtatagal. Ilabas mo. Xinyang, ulitin natin ang lahat. Napakaganda ng singsing. Asawa, gusto ko magsimula ulit. Senyang! Ate, huwag kang lumapit. Senyang, anong ginagawa mo? Nagsinungaling ka sa akin. Oo. Naalala kong lahat. Pinatay mo ako. At ang ating anak. Kumusta si Sue? Pinatay mo ako. Akala ko'y magbabago ang lahat. Maaari tayong maging normal na magkasintahan. Binigay mo sa akin ang lahat. At matutunan ko rin mahalin ka. Huli na. Katulad ka rin nila, Xinyang. Ikaw. Ate. 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 Senyang! Gumising ka! Tulungan niyo ako! Tumawag ka ng ambulansya! Tulong! Senyang! Nakita mo na ba ang ating magulang? Sana maayos kayong lahat dyan. Iingatan rin ni ate ang sarili niya. Maya-maya, magkita tayo sa langit. Boss, umalis na tayo. Nandito na ang eroplano. Nasa labas ng kotse. Kung natatakot ka, hindi ka nang umalis. Sabay tayong umalis. Bunso, sabay tayong aalis. Sige.